nganong Ezekiel man ang atubangon sa church og dili ang sandilo. Dili nakaabot ang 70 Adventist sandilo. Ang sagubangon niya, ang problema gid sa Mother Church, ang Ezekiel 9 dili ang sandilo kay sa sandilo dili na maunsa ang triumphant church. Ang sandilo, ang maigo lang ana ang mga great multitudes lang. Kay tapos naman ta sa ato. Kay sa sandilo, loud cry naman na siya. Ang 144,000 na triumphant church na. So, ang second. Ang second fruits lang ang maigo sa sandilo. So muna ang importante ang Ezekiel 9 sa una to ni kung makailang masabtan na to. Diri sa Ezekiel 9 natay ko na type in anti-type. So sa dili pata manluhod para sa pagampo, akong basahon ang Testimonies to Ministers 445 paragraph 2. This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. So, kini nga pagpamatik sa mga ulipon sa atong Dios ay sama sa vision na nakita ni Ezekiel o si John usab na ka-witness ani nga makapakurat nga pagpadayag o nanghana pagpadayag. So muna siya. Ang Ezekiel 9 o ang pinadayag 7 na gisgutan na pagpamatik, same siya. Murag part 1 lang ang Ezekiel 9 kinauna sa Old Testament, part 2 ang pinadayag 7. Type. So, atong explain na so sa dili sa atong pagpadayon manluhod unay ta para sa pagampo. Amahan nga balaan ni ining takna sa kagabhion sa mga oras na inihatag kanamo. Kami hangyo kanimo sa kaalam langit nun, paggiya sa balang espiritu, among pagabasahon karon kan sa Biblia o sa Espiritu Stagna. Tabangi kami Ginoo nga ang kaalam o sabtan namo ang mensahe. Ipadayag kanamo ang kamatuoran o kasaypanan. Ikaw na ibalo sa mga matag ko sa kasing-kasing. Salamat Ginoo sa imong kaluoy, sa imong gugma. Salamat sa pagluwas sa pagampo. Sa ngalan sa Manluluwas, mga sa Jesucristo. Amen. Okay? Atong hinumduman na ang pagpamatik magsugod sa balay sa Dios o magtapos sa kalibutan. Tanang maluwas, patikan yun na siya. Ang pagpamatik nga lang, magsugod lang sa simbahan sa Laodicea, sa Seventh-day Adventist. So, ang pagpamatik mauna siya ang gitawag nga usa sa present truth. So, ang mensahe sa pagpamatik, warning message na sa mga dili mutuo, sa dili makadawat, sa silyo na ay judgment. Judgment for the living sa katawan sa Ginoo. So makita na to na sa Ezekiel Kapitulo 9. Pero atong basahon ang Kapitulo 7 sa mga naghisgot po ni siya og pagpamatik. I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So naay gipakita diri sa pinadayag 7, 2 ug 3 na naay pagpamatik sa agtang Literal na angel, another angel. asa siling angel na siya. O angel na siya. O angel na siya, na siling angel. Siling angel. So kanang angel muna siya ang siling angel. Sige na po angel, angel gyapon nila. Angel gyapon. Okay? Human nagpamatik siya ang mapatikan 144,000.
So sa Ezekiel 9:3-4 naagihapoy sama nga pagpamatik. And the glory of the Lord of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was to threshold of the house, and he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn in his side. So, naay man o naa siya sulob na kayong lino, na naa siya tintero sa iyang kiliran, sa iyang kamot. 4. And the Lord said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh in that cry, for all the abomination that be done in the midst thereof. So naagihapoy pagpamatik, no? Sa agtang sama sa pagpamatik kang sa pinadayag. So gikomentaryohan na sa Testimonies to Ministers 445 paragraph 2, nakadto nga pagpamatik sama ra to sa vision ni Ezekiel o kang John Revelator. Okay? So makita na to na niha na naay upat ka mga malunda nagkupot sa hangin sa upat ka tumoy sa yuta ug naapoy milupad didto gikan sa east nga naay dala na timbre. Ingon siya sa upat ka malunda, ayaw una ninyo pagdagmali ang yuta ni ang dagat ni ang kakahuyan hangtod sa among katimrihan ang katawan sa Ginoo sa ilang mga agtang usa ka gatos ug kapatan kalibo ang gitimrihan. Na nabatian to ni Juan Revelador, wala niya giihap, nabatian ra niya. So nabatian niya ang numero. Okay? Karon sa Ezekiel 9:1-2 na ay gihulagway diha na unom ka mga lalaki, ingon diri He cried also in my ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying angel in his hand. Dos. And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north. And every man a slaughter weapon in his hand, and one man among them, ang kauban nila dito sa unom, ang usa dito, numutoy na ay puti nga kayong lino ug naa siya tintero sa manunulat sa iyang mutoy sealing angel. Usa sa unom sealing angel. Okay? 3. So gibasa na nato na ganina, gipaadto niya ang sealing angel dito sa Jerusalem, sa syudad, sa church. No, magbutang siya sa mga agtang ni adtong mga tawo nga nag-sigh and cry, ang hupaw o nagtiyabaw sa tanang mga dulumtanan nga ginabuhat sa kalagitnaan. Okay, dito sa 9:5 ug 6. And to the others he said in my hearing, sa uban, sa 5, Go ye after him, sumunod kamo kaniya to the city, and smite, let not your eye spear, neither have ye pity. Adto mo, panigbas mo dito. Ayaw, dili maluoy yung mga mata. Dili mo pwede maluoy. Kay judgment ni. Slay utterly old, ang mga tiguang, and young, tanon, both maids, and little children, sutanan, and women, but come not here in him upon whom is the mark. Ayaw mugduol sa bisan kinsa nga na ay timaan, ay silyo, and began at my sanctuary, o inyong pagasugdan sa akong sanctuaryo, may sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. So nagsugod sila sa ancient men, sa elders, no? So dito sa house sa Ginoo mo ng iglesia. Okay? 7. And he said unto them, Defile the house and fill the courts with slain. Gawin ninyo ang balay, punan ninyo sa mga gipatay. Go ye forth. And they went forth and slew in the city. 8. And it come to pass while they were slaying them, samtang sila nagpatay, and I was left, and I fell upon my face and cried. Nasubasog siya na mura og samtang nakita niya ang makahahadlok nga hitabo, natumba si Ezekiel. Singgit siya, ingon siya, Lord God, Ginoo, Dios, imo bang hutdon pag-distract, pagpatay ang mga
pumupuyo sa Israel sa imong kapungot sa Jerusalem? Oh, imo bang doon sila pagpatay tungod kay ikaw nagahukom sa Jerusalem? Nuna ang gibati ni Kuan kay lalim ka nang ikaw makakita sa daghang mga oo. 9. Nuna tumba siya sa Ginoo. Imo bang doon ang tubag sa Ginoo mo ni? Then he said unto me, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great. Oh, ang kasalanan sa imo sa katawan sa Israel labihan gyud kadako. Nagyud. And the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, diingon man gud sila, the Lord hath forsaken the earth, and the Lord see it not. Ang Ginoo mibiya sa kalimutan o ang Ginoo dili kakita. Okay. And as for me also sa ako, my eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. So mo na siya. Ang Ginoo magod pag muhukom siya, wag na kaluoy kay paghukom na. Oh, ang kaluoy didto pa sa wala pa ang paghukom. Isulot man niya ang robe of vengeance, no? Wa nay ko kaluoy. And behold, the man clothed with linen, ang kanang siling angel which had the incorn in his side reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. Natuma na nako ang imong gisugo nako. So nahumantong na vision kang Ezekiel, no? Karon. Derita. Na ay nahitabo sa una kay type in anti-type man eh. So muna siya sa Ezekiel. So derita sa slaughter sa slaying sa firstborn of Egypt. Kung mahimo bang type to siya dito sa Ezekiel. Okay? Ang Ginoo sa panahon ni Moses sa ika-10 man siya na plagues, no. This instruction na niya nga tanang mga firstborn at nga panahon mo na ay destroying angel mo sulod tapos kinahanglan magbutang kag dugo sa mga pultahan ba sa lamb. Ang ngalan nimo mura na kanang doorpost na asyay butang na dugo. So ang destroying angel mo tan-aw ana na timaan, so dili siya mosulod ana nga balay. Sa ilora na siya. So gitagaan og instruction ang mga sa Gushin man nila gibuhat ang mga Israel Hebrew, okay? Tanan. Oh, mo sudlon gyud tanan hantod sa Egypt. Okay? Karon ang tanang firstborn dito mga matay gikan sa hayop ug sa tao. So namatay ato ang first anak ni Paraon. So tungod ato tanan na mga balay na agyoy namatay tanan. Oh. Karon ang walay namatay ang kadtong mga balay na blood. Atong basahon ang komentary mo ni. The destroying angel is soon to go forth again. Ang nahitabo sa Egypt na pagpatay sa firstborn, mahitabo utro, not to destroy the firstborn alone, but to slay utterly all and young, both men, women, and little children who have not the mark. So gipakita diha ang type ug anti-type sa firstborn sa Egypt o sa Ezekiel 9 na makit-an utro kadto nga an angel, no? Pero ang kalahian lang kay sa durpo sila ang kini sa agtang na sa matag agtang kaso kung sa balay kung pila mo didto daghan mo. Oh, pero karon individual naman atong basahon. Pagpadayon pa. Diri ingon diri. When God was about to smite the firstborn of Egypt, He commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians into their own dwellings and strike their doorposts with blood. So, gi-instructionan gid sila. Naay mensahe sa wala pa ang destroying, pagpamatay. Nabutangan gyud ninyo diha. Kung di ka mo magbutang diha, patay gyud ang naa diha. Ingon dire, that the destroying angel might see it and pass over their homes. Pag makita na niya,
Dalita. Sunod. Ningon dali. Mora na siya na passage ha, volume 5 ra gihapon na siya. Padayon. It was the work of parents to gather their children. This is your work, this is my work, and the work of every mother who believes the truth. The angel is to place a mark. So na ay sealing angel, na ay destroying angel. Ang anghel magbutang sa mga agtang of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel will follow. Sunod na, sealing angel, musunod po dito, ang wala mga kuanan, siya, will follow. To slay utterly, both old and young. Padayon napan niya. Okay na, dihara. So, ang kalainan, mauto sa doorpost o sa agtang. Kaniadto sa doorpost, karon sa agtang. No? Pero, dugo man to, no? Kaya sa aktaw, hindi mo na dugo. Dili, mensahe na siya. Silyo, message, truth na siya. Message na siya ato nang ato na siyang okay? Tapos ang kadto nga pagpamatay og pagsilyo didto ra gyud na mahitabo sa Jerusalem, sa city. Tapos ingon didto ang masilyuhan lang sa sealing angel kadtong saying cry unsa na siya na panghupaw o nagtiyabaw. Maura gyud ang makadawat sa silyo. Kuan siya, naghupaw o nagtiyabaw. Sa man for all the abominations. Sa sulod sa kaliwala sa Jerusalem o sa syudad. So ang makadawat ra gyud sa silyo, maura gyud ang nanaghupaw o nagtiyabaw sa tanang kadulong tanan. Nagbag-o ba? Ang say pagreforma mo na sa ugalingon. Ang cry to share the message to others. Mao na siya. Dili man ka mo cry kung wala pa nimo gikinabuhi ang mensahe. Di mo yung cry ako ka diha ikaw gani. Pamangani unahay mo kugalingon. Sama na siya. Sa 6, magsugod diha sa akong balaang sanctuaryo. Kung atong basahon ang spirit of prophecy, here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. So, ang sanctuaryo nag-iskutan diha ang iyang simbahan, ang Seventh-day Adventist. Muna siya. Yung may sanctuary, ang kumensa na, here we see that the church, the Lord's sanctuary. Siya gyud ang unang makatagamtam ani nga paghukom. Karon, ang komentary, mauna siya sa volume 5, napana siya sa Great Controversy na now the angel of death goes forth represented in Ezekiel's vision by men with a slaughtering weapon. Begin at my sanctuary. Ezekiel 9:1-6. The work of destroying begins among those who profess to be the spiritual guardians of the people. Mga leader. The false watchmen are first to fall. There are none to pity or spare, men, women, maidens, and little children perish together. So, muna ang komentary. Ezekiel 9 na siya. Okay? Okay, dirita. Kung imong basahon, gisgutan di ang Jerusalem. Ang Jerusalem. Ang Jerusalem sa Spirit of Prophecy sa volume 8, Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Muna siya, Jerusalem was favored of God as depositary of sacred trust. Church ni siya, ang simbahan ni siya, ang gitagaan, dipialan niya sa iyang mga kamaturan. Dakong kaya. Literal na lugar sa Jerusalem. Dili. Nagrepresent na siya sa simbahan. Sa church na siya. Sa ato karon, sa atong simbahan karon. Ako ning gipicturean sa Pasay, gigukod ko sa pastor. Uy, picture na. Paana. Gingnaan ko. Wala na. Ikatong panahon na nagpalit man ko tribulyons. May cross. Pero dili ko aging sa cross. Ako gipicturean. Bawal man din na. Paana pa. Usa ka, reform ka. Gingnaan ko. Nay cross. Nay cross siya. Usa ka ni siguro giignaan ko sa pastor. Paana dito ko ipalikog libro. Ako ra man tong gipicturean.
Amo na ako tong gipicturean kaya ako ibutang sa akong PowerPoint. Okay? So, sa Jerusalem nagrepresent siya sa ang sanctuary, nagrepresent siya sa church sa Ginoo na unang makatilaw sa judgment. Ang Jerusalem church gihapon siya sa atong panahon karon. Ingon diri those who receive the pure mark of truth. Kadtong nakadawat sa pure na kamaturan, sa pure sa mark of truth, pure mark of truth. Wrote in them by the power of the Holy Ghost. Holy Ghost gud ang nagkuan ato. Represented by the mark by the man in linen, kadtong sealing angel, are those ang iyang silyuhan o patikan that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. Giklaro na gyud siya. Ang 144,000 mauto siyang nag-sigh and cry kuhaon sa iyang iglesia sa Seventh-day Adventist. Mao ni siya ang naghupaw o nagtiyabaw sa tanan nga dulong tanan nga gibuhat sa sulod. Sila ra gyud ang makadawat sa silyo. Dili mo cry gyud ka. Pero sa dili pa ka mo cry, musay unay ka. Imo unang ikinabuhi ang kamaturan. Ang pure nga kamaturan. Ang mo man ang silyo. Mo man ang kuan niya. So timaan ka sa Ginoo, ikaw nagkinabuhi ka, nagsay ka, nagcry ka didto sa mga nakit-an gyud nimo na abomination nga gibuhat sa atong simbahan. Pero makabasa to. Ang injera siya. Okay. So diha gyud magsugod ang paghukom sa balay sa Dios. Ingon diri, basaha ang ika-9 nga kapitulo sa Ezekiel. Ezekiel 9 na siya. Una siya na ipangutana diri. Who are standing in the council of God at this time? Is it those who virtually excuse wrongs among the professed people of God and who murmured in their hearts, if not openly, against those who would reprove sin? Is it those who take their stand against them and sympathize with those who commit wrongs? No, indeed, unless they repent and leave the work of Satan in oppressing those who have the burden of the work and in holding up the hands of sinners in Zion. Zion Church na they will never receive the mark of God's sealing approval. Muna siya. So, kinahanglan yun na kanang makadawat gyud ta sa silyo kay mo na ang gitawag nga God's sealing approval. Kanang unleave the work ni Satan oppressing. Those who have burden of the work and holding up the hands of sinners, they will never receive the mark. Ingon diya, gawas kung sila maghinulsol, ingon dire, gawas kung sila maghinulsol og mubiya sa buhat ni Satanas sa pag daog-daog ni atong adunay palas-anon sa buhat, daog-daog tong nagpalas. Muna siya. So dili gud sila makadawat sa mark of God's sealing approval. Ingon diri, the class who do not feel grave over their own spiritual declension nor mourn over the sins of others. Siyempre napuntay kuan sa ila, no? Will be left without the seal of God. So kinahanglan ato yung kanabang nga gyud tay kasubo ba na ngani mahitabo, di ba? Mahitabo. So dili ta kuan mo share gyud ka kung kanang sa mudawat ra pud. God commissions his messengers, the men with slaughtering weapon in their hands, go ye after him through the city and smite, let not your eyes fear, neither have ye pity, slay utterly. So na siya. Then they began at the ancient men which were before the house. Ang ancient men nagrepresent na siya sa leader. Leader na siya. Kanan. Tigulang, basta leader siya.
Mabasa na nato karon ni kini next. Sa church yapon siya. Sa church gyapon siya. Pero kanang men nga gisgutan, unsa na tao angel. Asa? Atong islaw, atong men nga mag-islaw. Angel. Enen man. Angel yun na siya. Unya atong kung unsa na sila nga mga angel. The class will going over their own spiritual Declension. Yeah, they Pag- mag-mourn over sa sins of others. Others. Ito pa, lalo lang lang. Imo gyud silang sultihan. Kung bitaw nga, yahay bitaw tagkaluwasan. Oh. Individual bitaw. Oh. Kanang sa kuan pod kanang maayo pod nimo pag-approach. Dili condemnatory ba din ba pang condemn ba? Ang uban man god mao dili gyud dili sila mahimong blessings bang ilang pagsaway ba kay condemnatory man gud sa utok ba? Na sila'y parang self-righteous ba? Na kamo mga linampason gyud mo, mga dili mo, mga vegetarian, di mo maluwas. Ano ba na ang iyang kuan ba imbis na makabati siya paghigugmang inigsuon ba? O i-share nimo sa maayong pamaagi. Ingon dere. The ancient men, una ni mga leader, those to whom God had given great light, dako gyud nakahayag. Sila ang mga ancient men di ay mao na siya ang gitagan sa Ginoong dakong kahayag, and who had stood as guardians of the spiritual interest of the people. They betrayed their trust. They had taken the position that we need not look for miracles, the marked manifestation of God's power as in former days. Moingon na sila, times have changed. Dili bago na, lahi na taron. These words strengthen their unbelief, and they say, moingon na sila, the Lord will not do good, neither will He do evil. He is too merciful to visit His people in judgment. Ang Ginoo, grabe ka maluluyon. Dili na siya mo visit sa ato para hukman. Peace and safety. Okay na, luwas ta. Muhuwat na lang tas Ginoo kanon siya moabot, luwas na gyud ta sigurado. So, ang mga moingon na sila na, lahi na karon, bag-o na taron. Ila daw, these words strengthen their unbelief, and they say, the Lord will not do good, neither will He do evil. He is too merciful to visit His people. Muna sila ang ilay sulti. Wala, luwas, peace, peace and safety is the cry from men who will never again lift up thy voice like a trumpet to show God's people their transgression and the house of Jacob their sin. These dumb dogs, mo kanang gising sa Isaias, mga iro nga dili mo bark, di mo are the ones who feel the just vengeance of unoffended God. Men, maidens, and little children all perish together. So, mo ni siya. Kay, ang kanang magbantay ba sa balay, mukhan yung ka. Sila ang hinungdan natin men, maiden, Sila ang may hinungdan na naamong. Kay, dili ang Ginoo, dili mo buhat maayo, dili pud siya mo buhat og evil. Siya, ang Ginoo, grabe na siya ka maluluyon. Dili na siya mo judge sa ato. Show God's people Their transgression, ipakita gyud, cry aloud, itaas imong tingog, ayaw og pugni, isulti ang mga paglapas sa God's people, sa iyang sa sulod yun God's people, dili na siya. Padayon, murag gyapon they will fall in the general destruction of the wicked, represented by the work of the 5 men. Kay 6 man to, isa siling angel mo to. So, ang 5 bearing slaughter weapons. Mark this point with care. Those who receive the pure mark of truth, wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abomination that be done in the church. Sa church good siya. Their love for purity and the honor and glory of God, it's such, and they have so clear a view
of the exceeding sinfulness of sin, that they are represented as being in agony, even sighing and crying. Read the 9th chapter of Ezekiel. Ang makadawat na sa silyo, ang nagsasaying and crying. Nagsulti sila na kini siya, abomination yun siya, bro. Abomination na siya. So, kung dili ta magbago, dili ta muhunong ana nga mga abomination, so, maapil gid ta sa slaughtering weapon. Oo. Abomination karumal-dumal. Karumal-dumal na sa Tagalog. Especially, kasumpay ra ni ha? Usa rin siya. Kasumpay na siya sa paragraph 2. Kay paragraph 1 man na paragraph 2 mao ni. Especially in the closing work for the church in the sealing time of the 144,000 who are to stand without fault before the throne of God, will they feel most deeply the wrongs of God's professed people. This is forcibly set forth by the prophet's illustration of the last work under the figure of the man which having a slaughter weapon in his hand, one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn in his side, and the Lord said unto him, Go through the midst of the city. So, ang city church nga po na, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abomination that be done in the midst thereof. So, mauna siya, kanang anghel diha, kanang may naisgutan diha, among, muna ang ikaunom, siling angel, tos 5 ang na ay slaughtering weapon. So, 5 lang ang may slaughtering weapon, ang usa, siling angel. Okay. General destruction siya kay sa tibuok man na siya sa katawan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. So, ang mo slaughter ra gyud ang 5 men ra gyud. Kay naay nangutan na sa ako na 6 man na diha pero 5 ra gyud na siya ang Pero sa Revelation, upat mo ito, no? Kaya mo sa atin, Mark man. upat kuan man to sa rin pinadayag. Oo. Oh. Apat ito katungol Oo. sa Dili man to literal na number 4. Globality man to, north, south, east, west. O dili gyud siya literal. Di siya. angel to. Nag-hold. Basaw na to na sir. Nag-hold sila sa hangin o nya atong kuano tong hangin. So karon, ingon dere, our own action, our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying weapons. So muna siya, duha ra gyud kung di ka kadawat og silyo, makatagamtam ka sa Ezekiel 9. Angels keep a faithful record of every man's work. Gina-record gina siya. And as judgment passes upon the house of God, sa balay sa Dios, the sentence of each is recorded by his name, and the angel is commissioned to spare not the unfaithful servant, but to cut them down at the time of slaughter. So, na sa volume 1 na siya mabasa. Appeal po diri ang ancient men kanang mga lukewarm professor. Ingon diha, muna siya, every lukewarm professor, appeal na siya. Una na siya, unang makatagamtam. So, mauna siya may tabo sa begin. Pag mag-ingon begin na magpagasugdan sa balay sa Dios. So dito na magtapos sa magtapos ito 7 last plagues. Magsugod lang, dili siya tapos. Magsugod lang sa balay sa Dios. Dito po na matapos sa 7 last plagues. Kay paghukom ang gyapon to pero dito na sa Babylon. Sa Babylon ang 7 last plagues. So dirita i-study ang katong ingon basaha lahi ang read and study. Study the 9th chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled. Yet the time is passing and the people are asleep. They refuse to humble their souls and to be converted. Not a great while longer will the Lord bear
with the people who have such great and important truths revealed to them, but who refuse to bring these truths into their own individual experience. The time is short. God is calling. Will you hear? Will you receive His message? Will you be converted before it's too late? Soon, very soon, every case will be decided for eternity. Mao na siya. Yung sa pagtuhong mo na literally fulfill. Literal gyud siya. Ambak slaughter. Literal gyud siya na paghukom. Dili tanan niya kuan ito maliteral kay sama pa Ah. ng mark nga dugo. Dili man. Lahi naman sa Ang marka, kamaturan man na siya. So, literal siya na judgment. patay gyud Mm-mm. nga. Klase ko patay na. Patay gyud na siya. So dili tanan niya kuan ito literal. Oh. Di ba? Literal siya na church o literal po siya na judgment. Mamatay gyud ang tao. Kini nga kuan ba? But those who refuse Mm. to bring these truths into their individual Experience. Individual gyud tamo. Maka-experience ka to cry, to share others. Kinahanglan pod ang mo share, mag-igmat pod kas pag-share kay unang panahon, no? Mm. Will you hear? Will Will you receive this message? dawat ba nimo? Na-converted ka ba sa wala dili pa ulahi ang tanan? No? Soon, very soon. Every case will be decided for eternity. Kung masayop tas pag-decide, kung nasayop, laglag, kung wa ka masayop, luwas. Ano na siya? Okay? Basa pa tago sa pa. Ingon dere. Then in the 9th chapter of Ezekiel is portrayed the faith of the men of responsibility who have not glorified God by faithfulness and integrity. Read this chapter. Notice especially verses 4 to 6. Basahon po ito nimo. Quoted, at appointed time, the Lord God of Israel will do His work most thoroughly. Iya gid nang buhaton yun. So, napadre. Kini. Ngun sila na, kana, sa una pa man na, nahitabo naman na sa una. Pero tanaw na to. We are amid the perils of the last days. The time will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. That prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. Atuman gina siya, literal gina siya. Literal gina siya na slaughter gina. Last days gina siya may tabo. Kaya na may nahitabo sa una. Dili man ta mo supak na naagyon sa una. Pero may tabo pag-usab. Tabo na siya pag-usab. So, mahitabo na dito sa mga Sabbath keeper. Kay dili man Sabbath keeper makadawat sa silyo. Dili tanan nga Sabbath keeper makadawat sa silyo. Bisan nag-preach ka pa dito kung wala makit-i sa imong kinabuhi ang kamaturan, dili gyapon makadawat sa silyo. Not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of God in their foreheads. Nga naman, wala man magkabuhi ba o mag-sign cry ba. Ang sign cry man God, reform and to share to others. Cry ba? Matang lagi yung atong kanina itong ilan na i-pronounce yun nga wag yun naluwas ito. Kuan, Jeremiah 8:20. The The harvest is past, the summer is ended. Masabtan mo yun. Teach the truth to others. Bisan pa nagsulti ta. isa pag May wala lang siya nagtudlo. Di. Langan lang siya. Langan lang yun. Ano niya kinabuhi eh. Wag kinabuhi. Napakyas pag kinabuhi. Napakyas pag kinabuhi. Okay. wala isip Matthew Kanang imong isulti mo na yung buhaton. wala Matthew 21 Kay kay ingon diha kanang halimbawa kanang word humbleness. Simply ra daw na siya i-define what is humbleness. Pero
kung dili daw na nimo ma-experience sa imong personal na kinabuhi, dili gyud ka makasabot unsa ang humbleness. Okay, sayo na kuno i-define pagpaubos, pero kung dili daw na mahimong realidad sa imong kinabuhi, di gyud ka ka-explain kung what is humbleness. Ang taong wala kasuway og pagka may painumsanon di siya ka-explain. Kinahanglan i-share nimo imo na siyang gituman. Imo na siyang gikinabuhi. Experience gyud nimo. So, ingon dere? Okay, nabasa na nato. O dirita. Gisulat pud ni sa Ephesians chapter 1:13, in whom he also trusted after that he heard the word of truth. Pagkahuman nimo nakabati ani nga kamaturan, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, pagkahuman nimo na paminawan ang kamaturan sa maayong balita sa imong kaluwasan, o kapag kahuman nimo imong gituohan, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Kanang imong yung gituman, kanang buhian. Napoy gingon dere. Engrave not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So tan-aw nato ang komentary ani nganong gibasa nato ni siya. Aton tan-awon sa komentary. Mao ni siya. Mao ni siya ang komentary sa volume 4. Ingon dere. Ephesians chapter 1 verse 13, Ephesians chapter 4 verse 30. A mark which angels read. Ang marka ang anghel gyud kakita. What is the seal of the living God? Something tatak sa buhi nga Dios, which is placed in the foreheads of his people. This is a mark which angel but not human eyes can read. For the destroying angel must see this mark of redemption. So muna siya, padayon. The angel with a writer's inkhorn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel will follow this angel. So musunod na siya. Padayon na siya. Murag hapon na. 6. Seal is a settling into truth. Kana bang na firm na kas kamaturan, settled na kas kamaturan. Pinadayag 7 versikulo 2. Seal is a settling into truth as soon as the people of God are sealed in their foreheads. It is not any seal or mark that can be seen, but a settling into truth both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Just as soon as the people of God are sealed and prepared for the shaking, it will come. So kinahanglan siguro doon gyud sa Ginoo. So sa mga Ephesians, nagsugod na ang siling wa pa. Kung kanus Asia dihatag ang mensahe dito nagsugod. Pero wala pa mahuman hangtod karon. Pero ang seal sa 144,000. Yang ito ang Ginoo ra. Ang Ginoo ra. nakabasa. Dili ka basa kay klaro man na diha. So, may point sad ang baptist nga kanto nila gamit Oo. silihan na sila. Disilyuhan. Kaya ang kamaturan silyo man. Pero kung di nimo kinabuhian, wala ra gyapon. Na kuno mo ang silyo. Pero kung ang una ang silyo manggod mao mensahe. Pero naapay kuan kanang nakapay i-overcome. Nakapay overcome. Kinabuhi mo pa to. Na siya. So, mo na siya na gingon diri na the Lord has shown me that precious souls are starving and dying for one of present sealing truth, meet in due season, and that swift messenger should speed on their way and feed the flock with the present truth. So ang iyang katawhan pakanon gyud nimo sa sealing truth, sa meet in due season, sa gitawag na present truth. Mao na siya nagingon diri ang kinahanglan sa katawan sa Ginoo karon, present truth. Present truth kay una man tang hukman, kinahanglan may bawaan sa atong simbahan na naay pagpamatik kay unsaon nila pagkaandam, pagkaybalo, unsaon nila pagkuan na wa siya kay balo.
Brother, ang topic na ba dito na ako, lima na dito, kana alam yung na Ezekiel 50. Sa Sabat. Sabat talaga. Not all who profess, mabawra. Kay mo raman po na atong nabuan sa una, bisan ako. Daghan na pabautismuhan sa una na wala rin gihapon sa unahan, mga kuan. Wala siya. So, ingon dire, there are many precious truths contained in the Word of God, but it is present truth that the flock needs now. Mo gid ang kuan kay mo man ang kuan. So, ang present truth sa iglesia ang naghinapos nga buluhaton sa sulod sa iglesia mao ang panahon sa pagpanilyo sa kaya ang iyang iglesia kinahanglan masilyuhan kay para maka-loud cry mahuman ang buluhaton ug kana nga pagpanilyo ingon diri the sealing time is very short and will soon be over. Now is the time while the four angels are holding the four winds to make our calling in election sure. Kinahanglan kung gitawag ka o gipili ka masigurado gyud. Kung di mo to, pasagda lang nato siya. Hindi siya mo to. Basta ato isulti na naay pagpamatik sa sulod sa iglesia. Now is the time nga makahibalo. Kay kung mahibalo na siya, na naay pagpamatik, tapos dili siya, okay ra. Wala, may mawala. Wala mawala sa ato. So, kinahanglan, samtang ang upat ka mga mulunda, nagbarog pa sa upat ka, tumoy sa yuta, na naagig, nagkupot pa sila hangin, siguradoon gyud kung ikaw gitawag o gipili, sure gyud gusto na sa Ginoo na sure gyud. Karon dirita. Ang Ezekiel 9 atong gibasa ganina, tuwa man to sa higher gate. Tapos tao man ang gisgutan diri. So ang tao manggod sa Biblia, anghel gyud na siya kanang 6 men. Ingon diri 6 men from the way of the higher gate is toward the north. Ang north manggod heaven na siya. Ang north sa langit na siya, location sa langit ang north. Nganong north man ang heaven, no? Kay si Satanas sa Isaiah 14:3 ingon siya, ako mo adto sa langit, akong itukuron dito sa trono na mas taas pa sa Ginoo, ug ako mingon dito ako mulingkos kapisanan dito sa sides of the north. Asa ang sides of the north? Sa langit. Asa gikan ang unom ka anghel? Gikan sa langit. Langit man ang adtuan ni kuan, ni Satan. So asa ang langit? In the sides of the north. So usa pa. Diha pod sa kini, no? Sa to, on the sides of the north, the city of the great king. Sa Salmo 40, versikulo 1 ug 2, asa ang side of the north? The city of our great king, sa great king. Sa langit na siya. Ang mountain o Misurunes sa langit. Dili, sa yuta. Sa earth na. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. On the sides of the north, the city of our great, our king. So mo na siya. Ha? Ang north sa langit to siya. Lain ko ng tama. On the sides of the north, the city of the great king. Mo na siya. Okay? Dito sa men, angel sometimes referred as men. Tong unom ka anghel dito, gikan sa north, so galing gikan to sa trono, ang men dire, ang anghel na siya kay sa even man Gabriel, man pero angel, tapos kadtong 3 men stood by him dito sa panahon ni Lot, no? Tapos gisulti sa 22 men gihapon, pero pag-abot na diri angels na angels na siya sa 19, kay 18 pa man to. Pag-abot sa 19:1 angels na siya. So men ang gisgutan pero angels gud siya. Okay? So kana siya, angel na siya, men ang gisgutan, pero kung imo tan-awon sa 3, angel siya. So muna siya. Muna siya ang one. Karon dirita.
Kining Ezekiel 9 literal or symbolikal? Atong timan-an nga kada judgment wa gyud symbolikal diha. Pareha ni. Ang judgment sa Noah's day, literal gyud na tubig. Ang judgment sa Sodom ug Gomorrah, literal gyud na kalayo. Sa slaying of the firstborn in Egypt, literal gyud to. Sa rebellion ni Kura o Datan Abiram, pag abli sa yuta, literal gyud to. Dito sa Kang-akan, sa iyang pamilya, literal gyud tong patay to sila. Judgment sa Ginoo. Dito sa Jerusalem, sa 70 AD, agi pampatay gito sila literal. Sa 7 last plagues, literal bukod na siya. Sa slain sa wicked, sa second coming, literal po na siya. Ang pagpamatay po niya sa wicked after sa 1,000 years, literal na siya. Walay judgment ang Ginoo symbolikal. Kay punishment man na siya. Diba? If punishment ta ka, parusahan kita pero symbolikal, di man na mo ipik ang symbolikal judgment. Literal gyud na siya tanan basta paghukom. Kaya dali ra makuha na dili gyud na symbolikal, literal gyud na siya na. Mo gani natumba si Ezekiel, Ginoo, imo bang hutdon ang tanan sa imong kapungot ng Jerusalem. So Ezekiel 9, literal na. Literal gyud na siya may tabo sa sulod. Magsugod sa balay sa Dios. Ang judgment Ezekiel 9 o 7 last plagues. Pero ang Ezekiel 9, diha gyud na siya sa tawan sa Dios. Oh. Ang wala mito sa loud cry mo, to siya makatilaw sa 7 last plagues. Ang 70 Adventist, sa loud cry, human sa Ezekiel 9, ma-purified, triumphant church, dili na sila madutlan sa sandilo. Aso sa pagalo, madutlan na mulupad man na sila na may 10 times power. Ang ilang mga espada samas dagami, wala na sila. Ang maka-experience katong bago pa lang midawat sa mensahe katong Great Multitudes. Muna lang to sila ang ma-struggle sa decree sa persecution sila na. Kanto na. Dili na sila makuha. Di na matandog sa sandilo? Wala na. Kay na-purify naman ang church sa Ezekiel 9 pa lang. Nga naman. Ay, goal. Iyampura ni mo sa Ginoo. Kining destruction of Jerusalem, di ba nagkataytos? Hindi kaniro. No? Una ang kaniro ganito. Kay Titus man siguro. Wait lang Roman general. Siya. So, puro yun ni siya, Kwan. Kini siya, importante yun ni siya, kay, kung moingon sila na wala ni mahitabo, daghan manggod ni siya, ang pagpamatik manggod ka nang ingon ni Sister White, let us strive with all the power that God is given us to be among the 144,000. Kano sa man na, wala may history mabasa na, pagpaningkamot, pagpibiso. So, may tabo yun ni siya sa iyang katawan. Ezekiel 9. Mao ni siya. Dili lang yung nga Ginoo na ang Holy Spirit nga ikaw may pangalan mapatikan. Kay kung dili pa mapatikan, dili pa ma-purified iyang iglesia, pag abot sa sandilo, baka mga backslide din nakahuman sa sa mensahe. Backslide na. Wala loud cry. Pero siguradoon yun niya ako na. Ingong panitid ni kuan na special forces ni siya. Special forces kay mga army man na sa Ginoo. So, nagatuog yun na may tabo gini siya sa sulod sa iglesia. Ang Great Multitude sa Silyuhan gyapon. Nagyapoy siling sila. Silyuhan man tanan. Magkano mga 44 letter pa siya. Ito na mga tao nga siya usap at timpal di madala. So, hindi ka nilahang kamotoran. Gitarugan. Nanguan gud sila og gahom sa Ginoo. Mo nang giingon sa ni pastor kanina na Ginoo tagaay kog kusog nga maka-overcome. Kay dili man gyud ta maka-overcome sa atong kusog lang, luhuyang man ta. Una mo ingon na Ginoo tagaay kog gahom o kusog na di ba ingon let us strive with all the power that God has given us. Ang gikan sa Dios gud na gahom. Kay ang gahom nato di ta kakuan kasugakod. Pagka nagulito ka sa Iloilo, kaya nga maningog, turong sa katawanan ba?
Tulpaan ko na doon. Kung tables kung nahadlo ko ba? Naon gig ko, pagbubuhat ako, brother. Nag-free rin ko. Pagkahuman na to, relax nito. Kung niya ba? So, nindot kayo mga ato Panginoon sa ginyo mga protektaran kaniya ba? So, nakakit siya. So, muna siya, Brad Edwin, na ang atong English siya, i-judge siya sa Ginoo para mahimo siyang triumphant church. Kay kung dili niya siguro mo loud cry tapos napay daghan, mabackslide gyapon. Pero kayo po na lang mga magsagot pa ka ng may sa Peter o First Peter, First Peter, nga ang pagkukum Sa 18 mas bugat man gani pud sa 18 dito. Unsa pa kahakit na wala, di ba? Wala magkinabuhi sa kamatuoran. Lisod man gani maluwas ang buot pa sa bukin ingon makagay na brother na nagsugod na ang siling. Oh, sige. Nagsugod na ang siling. Nagsugod ang siling sa pagpadayag ani nga mensahe. Kunya kay ang inyong gingon ni Brother Gigil sa ni Andy na ang si Jesus Christ iyang trabaho karon sa most holy place na investigate siya sa Mga pangalan. mga patay. Oh, sa mga patay. Hindi Pag wala pa ang sa buhay. wala pa. Kita ginakuha naman ta, Ang sa may pagsabutan, sugod ang ceiling, kung dili lang kay ceiling sa 144,000, nagsugod ang ceiling paggawas sa mensahe, sa ceiling message. Kay Oo. Aaron Oh. Pero ang definite na time. wala. Guys, now is the time. Ito. ang katumanan ato Ezekiel 29, Ezekiel 9. Ang kuan ato kanang giingon diri, now is the time while the four angels holding the four winds to make our calling in election sure. Oh, now is the time manang giingon diha. Oh. So ito ginaning kuanan kay now is the time. Karong ilang panahon. Pagdalumang na to sa mensahe. Na kani. The sealing time is very short Bubuhay tayo. and will soon be over. Now is the time. Nakali kay sa mata. While the four angels are holding the four winds. So kung kanus Ang iyong niya nga now is the time to make our calling. election sure. So karon ang panahon, Ano ba ang ceiling term siya very short. short na siya. So, posible, wa pa magsugod. Ha? Dili. Kaya og short. Kay pag-abot man gud sa mensahe, Og short Wa pa man naka- pag-abot sa mensahe, Wa pa man sa halimbawa, pag-abot sa ako sa mensahe, diya nagsugod ang kuan. So, kanang ang silyong 140,000 na. Buhi mo na. Kunya ro gina-absent mo ka sa kamatayon. Oo. Dili ka apil dito. Dito ka sa under the third angel. So, sa to pa ang seal dia dili lang kay para sa Halimbawa, ako, kay ang ceiling ikwento sa 140,000 niya buhi mo na. Kunya Buhi. absent mo ka sa kamatayon. dito ka sa kuan, sa special resurrection man. Oh, pero dili ka sa 140,000. Dili. Kunya kay ang ceiling mo na dawat para man to sa 140,000. Kunya kay na-absent mo ka kamatayon. Pero, dili gyud ka apil dito. Masilyuhan gihapon ka pero dili pareha sa Oh, na so, dead, oh. ang ceiling dili lang kay sa 140,000. Dili lang. Sa patay pod, masilyuhan tanan buhi o patay. Pero pag namatay ka, mo nakabati na ka ani. Tapos namatay man ka, di ka apil dito, pero kung faithful ka, dito ka sa under the third angel's message. O kaya dito ka sa kanang first resurrection. Balik niya. Pagbalik niya. Pero kini manggod siya, mga buhi gud ni kay mulaud cry man ni sila. Mulaud cry. Pero naman po yung mga special resurrection mo tabang ani nila, buhion to sila. Pero nasilyuhan gyapon. So, karong gyud na pagkadawat sa mensahe kay lahi-lahi man panahon ang uban makadawat. Dilidungan. O limandungan nga nakadawat ka. Mara yung gisgutan na very short. O kining very short kay halimbawa 144,000 kalingkuranan. Tapos naanak kay usa imo. Kung muhawa ka pa, ang uban po na may mulingkod ato. Unya kung tanan to silang nakalingkod magmatinumanon sa mensahe,
masilyuhan ang uban naglangay-langay pa. Kuman sa special intersection, same time ko ano. Sa Great Multitudes. Yan may great no video. Kay matoy kon sa live friend bunga. Bunga. Bunga siya. Wala siya. Pero yung mga nga, masilyuhan yapon. Masilyuhan nga po. Namatay. Ako na matugsilyo. Silyo pala ito. Dili, lahi siya, silyo na tanan, pero sa patay siya na grupo, dili sa 100,000. Tanan lagi, ang patay o buhi, tanan siya silyuhan, pero na ay grupo niya. Pero wala apat ka grupo. wala Ay, wala. Wala. wala maka-appeal sa 100,000 Na buhi. kan sa buhi on man to. Di buhi yapon katong special. Makauban lang sila. Pero dili siya. Dili appeal sa grupo. Wala man dahil si Bad. Wala ka. Sa to ba ang ceiling dili na kay sa 100,000. Dili lang. Sila lang unang silyuhan. Kay una silang silyuhan, una po silang hukman. Pero pag abot na dito, siling gihapon. Unang silyuhan ang 100,000. Una pong hukman. Di ba pag nasilyuhan, ang wala masilyuhin hukman dito na pod. Pero kay naman po ceiling sa patay. Sa tanang nagmatinumanon. Dili kay ang 100,000 may una. Nao ba ina to mga nangamatay day. Sila may nauna, patay mo gani. Diba? Pero dito na tumatuludan sa four class of redeem. Sunod ani. Dito to. Yun to. Kay Ikuan gyud sa Ginoo, i-order gyud ba? I-order gyud niya na kini mga buhi ni, kini patay, kini ana. Ilagyan to. Ikuan gyud to. Ang representation si kahit sa Ino. Oo. Tayo niya si Moses. Pero na ko sa martir. Na. Upat gyud na siya. Dito to ang representation. Ato to so kadto nag-present nga to, wa ka kanari ato. Wala ka kanari. Kita to. Wala Banjis. Wala. Pero nakabati na siya ani adto for class of redeem. Mo na tanan kana silang tanan masilyuhan gyud na siya. Pero ibutang siya dito pod Kay dili man asa siya? makasaka sa langit o silyo. Paisilyo. So bisan patay siya, dapat ito matay. The Great Multitude, silyuhan nga po daw. Halimbawa ako, nagtudlo ko anin, tuo ko ani, siling of 144,000 pero namatay ko. So dili ko appeal na sa 144,000 pero buhiyon ko sa Ginoo, silyuhan ko niya. Pero dili ko appeal sa ihap, pwede ko muuban sa special resurrection sa loud cry. Tugutan ko sa Ginoo. Na siya. So importante sa Ginoo, mapatay o mabuhi ka, nagmatinumanon ka. Luwas ka. For me to live is Christ. Gain to siya sa Pilip 1:21. So mo na siya, importante masilyuhan. Importante nag-strive ka. Kung asa kay butang sa Ginoo tungod sa kuan na. Tanto siya. Sa sunod ko ana pod, basta nahuman ko alas 9 BGs ha. So napay pangutana o napay okay ra kayo ang pangutana kung naay kalibog ba. Okay ra. Kay kini napamanguni siya yung mga hatang pa ba katong gitun-an nato. Ato po tun-an sa sunod pag mulawom nato pagtuon atong tun-an sa prophecy ang Davidian gyud. Nagtuon namin ni Kwan, naghapyaw namin niya. Ang ako wa na ko kuan nakasabot ko yung mensahe. Ang ako na rin ang Kinabang. Ano siya? Okay, maturan mo gid ni. Ako sa una mo upos pa man ko sa una. Pero wa na man gyud koy mahimo kay mao na man gyud na bisang saon gyud na og tuon didto gyud ko dadon sa ingana ko na ani na natama. Awato na lang nato. Bisan og ang uban dili mo dawat nato or muupos siya, okay ra. Bakit ako yung nasaktan? Ang writings ni Ellen White, si Ellen White mismo, ang balaang espiritu na nag-guide Dikta. sa mga tao sa balaang kasulatan sa Biblia, maura ang espiritu sa Maura. hatag ni Ellen White. Okay, mudugang lang ko gamay ha. Ang unsang kalahian kang Ezekiel o kang John Revelator. Wala ko na ma-explain ganina. Kang Ezekiel gipakita kung unsay mahitabo sa dili masilyuhan. Pakita siya, gikita niya na grabe ang kabrutal na pagpamatay. Gipakita kang Ezekiel sa ang hitabo sa mga wala masilyuhan gipampatay.
kang John Revelator gipakita ang tanang nasilyuhan 144,000. Wala po dipakita sa iya kung unsang nahitabo sa wala makadawat og silyo didto gipakita kang Ezekiel. Nakuha ninyo? Kang Ezekiel naibalo siya na naay pagpamatik. Pero wala siya kahibalo kung pila ka buok ang mapatikan. Didto gipahibalo kang John Revelator. Ang gipahibalo sa Ginoo sa iya na naay pagpamatik pero ang tanang dili kadawat sa patik may slaughter. Kang John pod gipakita sa iya na naay pagpamatik pero gipahibalo sa iya na kung pila ka buok ang mapatikan. Pero wala gipahibalo sa iya kung unsang mahitabo sa mga wala kadawat sa patik didto gipakita kang Ezekiel. So, continuation nga po siya. Kadawat sa patik. Dito kang Ezekiel gipakita. Mapintas mo na kung yung kadawat. Patik sa mapintas sa mananap. Sa mana siya. Okay? So, part 1, part 2 ra gyud ni siya. Kini ako na siyang ihatag sa inyo mga ayo mo. Pag judgment sa Ginoo dito sa flood, wa gitoy ko kaluoy kay wa naman toy mercy. Nga, mainong provide dahil tumatanggan na ang pinakamaayon na magbuwagi si Inuliti kaya lalaki lang po ang Diyos. Nga, nakalandong ko sa Ezekiel 9:1. Wala po ang trabaho na kung pagkakaya. Bisa makita ko kaugalingon lang kung Pero ang imong pamilya di man mo debate nimo, dili man mo kuan ha. Pero imo na napakitaan og maayong buhat. Ha? Ha? Musungag ra. Pero lisod ba ya? Ilan si Pastor Elas Tresimo, kailangan, kung pwede, kasi dalas ko dili lang 10, alas 20 o 30. Diba? Kaya po sa pagkakaroon sa iya. Di ba? Ang kaluwi, sa iyang pagkamatin man nun, di man to sa Ginoo ang iyang pamilya. So, ako may akong paglaon na. Tutuman lagi po ko. Tutuman lang ka. Kaya musunod naman po sila. Sama sa akong gibuhat sa una. Asawa, di ba, iwo niya nga, ayaw bulat eh. Kaya pinagi sa, Mayong buhat. So, nagaytoy ko ang gidi ay nga, ang ganong ma-slaughter ang apil ang bata, tungkol kay iyang inahan. Yato man. Pareha. Influensya ba? Influensya. Kanang ingon sa Hebrews chapter 37 at chapter saan ang kuan ba kay nag-isgot niya 11:37 nga ang bata nga masuso. Okay pa ang bata na gamay pa na para sa akong anak, gamay pa man na ako naman siyang gimatuto. Pero kung sa imong panahon karon na nakadawat ka karon tapos dagko na sila, murag maglisod-lisod na ka ana, pero ang mayo ana kanang dili na nang basta-basta imong pamaagi iluhod gyud na nimo sa Ginoo. Pero kung isulti na nimo sa ila kung unsang kamatuoran, imo i-study. Ako gi-study magini akong giipon akong nanay, akong tatay, akong mga igsuon, i-study na ko ni sa ila. Tapos bahala sila kung gusto sila o mudawat o dili o sila giingnan individual. Dawat man sila. Nalipay ko nga nasubo kaya nakibalo ang kuin. Ano ta pay kay na kay pa man. Nasubo ko kay labi man mapatay. Judgment man to. May bata. Katong sa impyerno, grabe itong pagpatay dito. Pero nga nagid ang Ginoo. Justice magud siya alang-alang sa iyang katawhan ba. Oo, putos ito sa flood. Ang mabatang kagway. Tanan. Luoy gud gayo pero Punga-punga. Pero ang naloy rato iyang wife ginawa. Gusto niya ni aplihan, niloy mo sa mga tao. So, pag-ingon sa Ginoo, di na pwede. Kinatagkaan naman. ang Ginoo ato mo gani nagbasol ang Ginoo, di ba? Dili to basol na kamo manggod makasalamin na nakuan siya sa tao kaya siya ra ba nagbuhat sa tao. Nasubo siya. Nagsubo siya. Basol lagi basol. Nasubo siya ba na ang tao dili siya malipay sa kamatayon. So, wala na ipangutana, magkampo na ta. Atong hangyoon si Brad Edwin. Gampo. Kadasi sa espiritual,
pinabayaan mo ang iyong mga kamutuuran. Wala ka sa mga puso lang sa pagkahat ninyo ng kasaruban. Sabi ko nga, kanang yung katangan, makabatid sa pinabayaan mo. Salamat kayo mga sa kanila, mga spirito mo sa inyong kalang mo ng kama. Nakakita lang ang kanino o kasiguhan. Hindi mo kami ganito sa pagkakalangin para masama. Mga gabi, pagkakita mo na, pantay ka lang mo. Salamat kayo sa mga papaminaw ka na mo. Salamat sa kanina ka ng libo ka na mo. Sabi sa libo, kanina kanila. Nagasulit niya kanina. Ang kanila hindi. Kabali sa kanila makapagod sa mga maraming sa kanila. Kung sa'yo sa salamat kayo. Ikaw naminaw sa pagkakas mo. Salamat sa pagkakampo. Salamat sa biyan sa maraming. Amen. Okay. Brad.